4:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Habang ang karamihan ay mahimbing pa sa tulog, ako'y nakayuko na, may hawak na mop at balde, nililinis ang sahig ng isang gusali sa Makati. Isang janitor, walang glamor, walang palakpakan. Araw-araw, inuulit ko ang parehong trabaho, parehong pagod, parehong katahimikan. Akala ko noon ito na ang takbo ng buong buhay ko. Pero may isang pangyayaring hindi ko inaasahan, isang masakit na katotohanan na binago ang lahat. Ang babaeng minahal ko, pinaglaban ko at sinamahan ko sa hirap, niloko ako. Habang ako'y nagpapakapagod para sa aming kinabukasan, siya na may ibang kinasasama. At sa mismong gabi na nadiskubre ko yon, doon din ako nagdesisyong hindi na ako papayag na manatiling ganito habang buhay. Mula sa putik ng kahihiyan, binuo ko ang pangarap na hindi ko akalaing maaabot. At ngayon, mula sa pagiging isang janitor sa Pilipinas, isa na akong milyonaryo. Oo, totoo. Pero hindi dahil nanalo ako sa swerte, kundi dahil ginamit ko ang sakit bilang gasolina para sa tagumpay. Gusto mong malaman kung paano ko nagawang bumangon mula sa pagkakanulo at naging matagumpay na negosyante? Gusto mong marinig ang buong kwento mula sa luha, galit, paghihiganti hanggang sa tagumpay? Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil bawat bahagi ng kwentong ito ay makakapagbukas ng isip mo sa kung anong posible kahit nagsimula ka sa wala. At kung gusto mong patuloy na makakuha ng mga kwento ng tunay na buhay at tunay na tagumpay ng mga Pilipino na kagaya mo, mag-subscribe ka na ngayon. At kung gusto mong sumuporta pa sa channel na ito at makakuha ng exclusive content, behind the scenes at early access sa mga kwento, maging miyembro ka na rin. Hindi lang ito kwento, ito ang realidad ng mga Pilipinong hindi sumuko at nanalo. Kabanata, ugan sa bawat araw na pumapasok ako bilang janitor sa isang malaking gusali sa Makati, paulit-ulit ko lang iniisip kung ito na ba ang takbo ng buhay ko. 4:00 ng madaling araw pa lang, gising na ako. Bago pa magising ang syudad, hawak ko na ang mop at balde. Hindi ako nagrereklamo. Alam kong maraming tao ang gustong magkaroon ng trabaho. Pero minsan, hindi mo talaga maiwasan magtanong, hanggang kailan? Hindi ako pinanganak na mayaman. Sa probinsya ng Bicol ako lumaki, panganay sa 5 magkakapatid. Nagtanim kami ng palay, nagbenta ng gulay sa palengke at minsan nag-aani ng niyog para lang may makain. Maaga akong natutong kumayod pero maaga rin akong lumuwas ng Maynila dahil sa pangarap kong maiyahon ang pamilya ko sa kahirapan. Nang makilala ko si Mylene, pakiramdam ko may katuwang na ako. Siya lang ang babaeng naniwala sa akin kahit wala akong diploma, kahit janitor lang ako. Tumulong siya sa pamilya ko at tumira kami sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Sa loob ng 5 taon ng pagsasama namin, siya ang naging sandalan ko. Kaya ng isang araw, nagsimula siyang umuwing hating gabi at laging may palusot, parang may unti-unting nababasag sa akin. Kabanata 2, hindi agad ako nagduda. Pinagkakatiwalaan ko si Mylene. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang siya sa trabaho. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang malaking grocery sa Quezon City, pero dumalas ang mga gabi na hindi siya umuuwi. Ang masakit kada tanong ko, mas lalo siyang nagagalit. Wala kang tiwala sa akin, yan ang lagi niyang sinasabi, pero bakit ako ang laging nag-iisa sa hapagkainan? Isang gabi, nakatanggap ako ng anonymous na text. May ibang lalaki si Mylene. Lagi silang magkasama sa out-of-town training. Mag-ingat ka. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pinilit kong huwag paniwalaan. Pero hindi ako mapalagay. Kaya isang gabi, sumunod ako sa kanya. Umabsent ako sa trabaho at naghanap ng masaklap na katotohanan. Sinundan ko siya hanggang sa isang motel sa Cubao. Doon, nakita ko kung paano siya ngumiti sa isang lalaking hindi ako. Naramdaman ko ang biglaang pag-collapse ng mundo ko.
Ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, may iba na palang sinasandalan. Hindi ako gumawa ng eksena. Umuwi ako ng tahimik. Nagkulong ako sa kwarto at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, umiyak ako ng buong buo. Sa pagitan ng mga hikbi, ako isang bagay ang pumasok sa isip ko. Kailangan kong magbago. Kabanata 3 sa mga sumunod na araw, hindi ko kinausap si Mylene. Hindi ko siya tinanong. Hinintay ko lang na umamin siya pero wala. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Pero sa loob ko, may apoy na unti-unting nabubuhay. Ayoko nang maging ganito habang buhay. Ayoko nang maging lalaking tinatanggalan ng dignidad. Isang hapon, habang naglilinis ako sa opisina, napansin ko ang isang papel na iniwan sa meeting room. May nakalagay na business proposal tungkol sa online dropshipping at e-commerce automation. Hindi ko masyadong naintindihan pero may naramdaman akong kakaiba. Parang sinisigawan ako ng papel na iyon, ito na ang simula mo. Hindi ako tech-savvy. Wala akong laptop, wala akong ideya kung ano ang dropshipping. Pero gabi-gabi, nagsimula akong gumamit ng lumang cellphone para magbasa ng libre sa library at internet cafe. Inaral ko kung paano magbenta ng mga produkto online kahit wala kang stock. Inaral ko kung paano gumawa ng Facebook ads, paano makipag-ugnayan sa supplier sa China, paano gumawa ng Shopify store. Mula sa sahod kong minimum wage, nagtabi ako ng kaunting puhunan, 1,000 lang. Kabanata Fatra sa unang 3 buwan, palpak, walang bumibili, mali-mali ang pag-target ko ng audience. Pero hindi ako tumigil. Gumising pa rin ako ng maaga para sa trabaho bilang janitor at paggabi, nagtututor ako sa sarili ko gamit ang YouTube at forums. Sa ika-4 na buwan, may isang order na pumasok. Isang electric fan. Kinabahan ako. Pinilit kong ayusin agad ang order. Pagkatapos ng 1 linggo, may sumunod na order. Pagkatapos, 2. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, tumataas na ang kita ko. Sa loob ng 1 taon, nakapag-ipon ako ng 300,000. Hindi pa milyonaryo, pero may direksyon. Dito na ako tuluyang kumalas sa trabaho bilang janitor. Masakit para sa akin. Parang iniwan ko ang sarili kong pagkatao. Pero kailangan ko ng mas maraming oras sa negosyo. Bumili ako ng laptop. Nag-hire ako ng virtual assistant sa Cebu. Pinalawak ko ang store ko at sinubukan ang ibang niche, home improvement, kitchen tools, pet products. Lahat ng pwede kong pagkakitaan, sinubukan ko. Kabanata 5 habang lumalakas ang negosyo ko. Lalong lumalayo si Mylene. Hindi niya alam ang mga nangyayari sa akin. Hindi ko na siya sinasali. Hindi na siya nagtatanong. Mas naging abala na siya sa paglalakwat at sa training nila. Isang araw may tumawag sa akin. Babae, umiiyak. Ako po yung asawa ng lalaking kinakasama ni Mylene. Hindi ko alam ang isasagot. Pero sa puntong iyon, wala na akong maramdaman. Parang wala nang laman ang puso ko para sa kanya. Umuwi ako at kinausap ko siya. Tahimik lang, walang sigawan. Sinabi ko lang, alam ko na ang lahat. Ayoko na. Umalis ka na. Nagulat siya. Hindi siya nakapagsalita. Wala siyang maipaliwanag. Umiyak siya pero hindi ko na kaya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil pagod na ako. Umalis siya kinabukasan. Iniwan niya lahat. Damit, gamit, alaala para sa akin, simbolo yun ng bagong simula. Kabanata 6, walang madaling tagumpay. Maraming gabi pa rin akong puyat, maraming deal na bumagsak. Pero sa tuwing naaalala ko ang ginawa ni Mylene, hindi para ako magalit, kundi para maging mas determinado. Naging gasolina ko ang sakit. Naging inspirasyon ko ang pag-iwan niya. Makalipas ang 2 taon mula nang iwan ako ni Mylene, kumita na ang negosyo ko ng mahigit 10 milyon. Bumili ako ng lupa sa probinsya, nagpatayo ako ng bahay para sa mga magulang ko, at higit sa lahat, nagtayo ako ng logistics company para sa mga kapwa ko, online sellers. Gusto kong maging tulay para sa ibang kagaya kong nagsimula sa wala. Kabanata
isang gabi habang nasa opisina ako, may natanggap akong mensahe. Si Maylene, pasensya ka na sa lahat. Masaya ako para sa'yo. Hindi ko na sinagot, hindi sa galit, kundi dahil tapos na ang kabanatang yun ng buhay ko. Ngayon, milyonaryo na ako. Pero higit pa doon, may dignidad na ako. May sariling negosyo, sariling bahay, sariling direksyon. At higit sa lahat may kapayapaan. Isa akong janitor sa Pilipinas, pero dahil sa sakit, determinasyon at pangarap, naging milyonaryo ako. Kung umabot ka hanggang dito, alam ko, may naramdaman ka. Siguro nakarelate ka. Siguro ikaw din, minsan, nang iniwan, niloko o nawalan ng pag-asa. Pero tandaan mo ito, kahit gaano kababa ang simula mo, hindi yon ang magdidikta ng wakas mo. Kung gusto mong marinig pa ang mga kwento ng totoong buhay, ng totoong Pilipinong bumangon mula sa hirap, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil sa channel na ito, hindi lang tayo nagkukwento, nagtatayo tayo ng panibagong pananaw, panibagong pag-asa. At kung gusto mong suportahan pa ang channel na ito, makakuha ng mga exclusive na kwento at maging bahagi ng komunidad ng mga taong ayaw sumuko sa buhay, maging miyembro ka na rin dahil ang tagumpay ay hindi lang para sa mga mayaman, kundi para sa mga handang lumaban. Ako'y nagsimula bilang isang janitor. Ngayon, milyonaryo na ako, ikaw naman ang susunod.